Ang lulutuin natin, isda. Ang napili ko ngayon, lapu-lapu. Lalagyan natin ng soy sauce, ng soy, ng luya, at saka berdeng dahon ng sibuyas. So, gagawin nating healthy yung ating isda. Actually, yung isda mismo, healthy na siya. Una sa lahat, kunin natin yung luya. Lagay natin sa ilalim. Tapos, itong mga dahon ng sibuyas. Lagyan natin konting tubig. Pwede namang i-steam, kaya lang kasi, pag i-steam pa kasi ito, medyo matagal. So, gagawin ko na lang, parang tola. Yan. At ilagay natin yung ating lapu-lapu. Pwede na po natin itong timplahan. Usually, ang timpla natin na ginagamit ay asin. So, kuha lang po tayo ng salt. Yan. Pwede nyo na rin timplahan before that, pero pinapakita lang po natin. Yan, ito yung mga pangpaalat natin. Salt, pamintang buo, para, yan, pamintang buo, tsaka some more tubig. Pwede rin nating lagyan ng pamintang durog para mas malasa. Yan. Okay. Pag kulang po yung tubig nyo, mas gusto nyo mas maraming sabaw, parang pesang isda or parang tola, pwede kayong magdagdag ng tubig pa. So, depende pag gusto nyo masabaw or pwede naman hindi at tatakpan na natin. Pakuluin lamang ito. So, hintayin yung kumulo. Yan. Pag kumukulo na, gagawin natin mamaya yung ilalagay nating sauce. So, ito po, mamaya igigisa natin. Ang mainstay talaga dito o ang pinakabida ay ang ating luya. Napakasarap po lagi ng luya pag nilagyan natin. Pero, dahil pinili natin itong isda, gusto natin siya, lalagyan natin ng mga pampalasa. Alam niyo po, mga isda pwedeng sapsap, pwede rin maya-maya. Yan ang mga pwede niyong gamiting isda na pwedeng ipesa or itola na lalagyan natin ng ating soy sauce. Bakit natin pinili ang isda? Kasi gusto natin 2 times hanggang 5 times a week ang pagkain natin ng isda. Lalo na sa mga lumalaking bata at saka dun sa mga seniors, ipapaliwanag ko. Ito kasi, mapagkukunan natin ng protina. Hindi ba ang seniors, nakita nyo, pumapayat sila? Kasi, kailangan nila ng mas maraming protina. Kung hindi, magkakaroon sila ng tinatawag na sarcopenia, mas lumiliit ang muscle nila, mas humihina yung tuhod nila, bumabagal yung kanilang paglakad, masirap silang umakyat sa hagdan. Gusto natin palakasin sila. So, kailangan may source of protein sila. Pwede niyong pagkunan ng protina, itlog, isda, manok. Kaya lang ang problem sa baboy, sa baka, sa manok, minsan matigas sa kanila. Matigas pag ninunguya kasi yung mga seniors natin, yung ipin nila, hindi ba nakapustiso na sila or kulang na ang kanilang ipin, hindi na nila manguya. Bukod pa sa wala na silang pang-amoy at saka pang-lasa. So gusto natin gumanda yung pagkain nila. So isa ito sa mga malalambot na pwede nating ipakain sa kanila. So hintayin lang natin. And besides, iodine, kailangan to sa paggawa ng thyroid hormone. So yan, pasilip lang natin yung ating niluluto. Mamaya ang panimpla natin dito ay toyo. So yung iodine, kailangan din natin yan para sa thyroid. Nandito po sa harapan ang ating thyroid. Ito po yung para sa metabolism ng ating katawan. So kailangan natin ng maraming thyroid na nakukuha lamang sa lamang dagat or tinatawag nating seafood. At alam nyo ba itong isda, mayaman to sa selenium. Selenium, kailangan natin. Konti din ang nakukuhang selenium sa mga pagkain. Pero, pagdating sa isda, siya ang pinakamagandang source ng selenium. Yan, medyo matagal ang pakuluin. Kailangan mo ng selenium para makagawa ka ng thyroid hormone, ng T3, T4. So, tutulungan ng selenium yon para magkaroon tayo ng thyroid hormone. Ang isda, source din niya ng vitamin D. Alam ko, yung sunshine ang source ng vitamin D. Pwede tayong magpaaraw.
mga 10 to 15 minutes, yung before 10 o'clock at saka yung after 4 o'clock sa hapon. Pero, yung sa mga hindi nakakalabas, halimbawa, nasa Europe kayo o nasa Amerika kayo, tapos taglamig na, pwede po tayong kumuha ng vitamin D mula dun sa ating isda. Kaya maganda din yan. Ito, hormone din Kailangan sa paggawa ng hormone ang vitamin D para ma-absorb niya yung calcium. Para ma-absorb ng katawan natin yung calcium, kailangan tulungan ng vitamin D, ng phosphate, at para mapunta yon sa ating muscle, sa ating buto, sa ating ipin. Omega-3 fatty acid ang source ng ang makukuha sa isda. Isda po ang source ng omega-3 fatty acid. Lamang dagat, kailangan niya ng ating cell membrane. Tapos sa isda, di ba naririnig nyo yung EPA, DHA, maganda sila, nagpapababa ng triglyceride, tapos yung pag insulin resistant kayo, tumutulong din ito. Tsaka yung mga C-reactive protein, yung kailangan bumabayan sa ating katawan, so tumutulong yan. Bukod pa ang isda, merong taurine na tinatawag para sa iwas tayo sa pagpalya ng ating puso. So yan. So ayan ang bilis lamang maluto ng ating isda. So, babalik ta rin natin para both sides naman yung pagkaluto. Para mas equal. Diba, sabi ko nga sa inyo, madali. Yan. Sabi nga ng mga lola natin, pag nakita natin na, actually, yung amoy pa lang, ang bango-bango na niya Sabi, pag daw nakita mo, yung mata, luto na, ibig sabihin, malapit nang maluto yung iyong isda. Yan. Sa mga probinsya, sariwa ang mga isda natin. Maya-maya, tambako, lapu-lapu, kung ano po yung murang isda natin. Yan. So, pakuluin pa natin ng konti. Yes. At gagawa na tayo ng ating sauce. So, itatabi ko lamang, kunin ko lamang. Yan. So, habang gumagawa tayo ng ating sauce, pwede na po nating itabi doon. Doon na lang. Okay, sige, pwede rin dito. Yan, okay. Diyan na rin natin ilagay. Okay. So, ang next naman natin gagawin, pagluto na yung ating isda. Baka lang maano yung, tatangnan. Yan, okay? So, ang next na yung sauce. Kailangan may toppings. Kailangan lang po natin ng konting oil. Pwedeng corn oil o kung coconut oil, kung ano man po yung ginagamit ninyo. Mahinang apoy lamang ang ating gagamitin. Mahinang apoy. Dito natin ngayon magagamit yung ating mga hiniwang luya. Ito po mamaya toppings natin yan Yan. Okay. Masarap po itong luya kapag iginisa ninyo at pinost ninyo. Yes. Medyo papapulahin nyo. Depende kung gusto nyo mas sariwa, kung gusto nyo naman mas luto. Pag mapula na, dyan natin ilalagay yung ating toyo. Toyo, paminta, at ang pinakahuli, yung ating sesame oil. Yun yung magsisilbing pampabango at pampalasa ng ating lapu-lapu. So, ilalagay natin dyan. Okay. So, napakaswerte ng mga nasa tabing dagat. So, ituloy ko lang, yung taurine kanina, kailangan natin yan para sa ating puso, sa ating platelet, sa ating neurons or ugat. Yan ang mga gamit niya ng ating taurine. Tapos, yung mga gustong pumayat, kasi nagkakaroon nga tayo ng tinatawag na metabolic syndrome, mataas yung blood pressure, mataas yung cholesterol. Ang sabi ko nga, omega-3 fatty acid to, pampababa ng ating triglycerides, saka yung mga nakukuha nating sustansya. So, gusto natin yung mga makakatulong pambababa ng ating blood pressure para hindi tayo, at saka medyo mas pumayat tayo. At para gumanda din yung level ng ating sugar, para hindi tayo magkaroon ng tinatawag na
metabolic syndrome. Tsaka alam nyo ba yung protein nito, parang mas busog kayo eh. So, mas konti yung makakain nyo. Kasi meron siyang tryptophan tsaka serotonin. So, mas mabilis siyang makabusog. Meron din siyang magnesium para lumakas ang ating muscle, lumakas yung ating hita. Yan. So, mas humina pala masyado, kaya napatagal. Okay. So, yan. Pinapapula lang natin yung ating luya. Ilalagay na po natin yung ating sesame oil. Ito po, kung medyo madami gusto nyo, okay lang. Lagyan nyo ng mas maraming sesame oil. Tapos, lagyan po natin ng toyo. Yan. Ito yung magsisilbing pangpalasa dun sa ating ginawang lapu-lapu. Dun sa ating tola o pesang lapu-lapu. Ang ganda, di ba? Yan. Tapos, itatoppings na natin dun sa ating lapu-lapu. Okay? Ibalik. Paano malalaman kung okay na yung lapu-lapu? Gaya po nito, makikita nyo, balik na natin dito yung ating lapu-lapu. Yan. Makikita nyo yung kanyang mata, umalsa na. Tapos nakita niya yung cheeks o yung kanyang pisngi ay pumuti na. So ito po ang ating lapu-lapu na may sabaw. Itatoppings na ho natin. Wow. Ito na po. Pwede kainin niya luyang. Yes, masarap po itong luyang yan. Kung gusto nyo mas toasted or less toasted, nasa sa inyo na po yan. At pakuluan lang ulit. Yan. Papapaluan ulit. Pwede na pong hindi. Actually, pwede na pong hindi pakuluan kasi kanina nyo pa napakuluan na yan eh. Pero pwede rin pakulo, pwede rin hindi. Ilalagay na po natin yung ating sibuyas. Pwede nyo na pong i-off kasi luto naman na yan eh. So, lagay din natin yung ating dahon ng sibuyas. Yung iba, mas konti yung kanilang nilalagay na sibuyas. Tapos, pag nilagay nyo na po sa bandehado, tsaka nyo ilagay yung one soy. So, tayo mamaya na. Okay? Sige po. So, Hindi na niluluto ang sibuyas. Kusa pa siyang maluluto. Actually, yung iba hilaw naman talaga kung kainin nila eh. Okay? Okay, final words para sa Mas ito. kumain po tayo ng isda. Maganda po to sa ating katawan. Gusto natin, sana at least 1 to 2 times a week. Pero kung kaya niyong gawin, 2 to 5 times a week. Ito na po ang source ng protina ninyo para kayo ay lumakas, lalo na pag senior kayo, tsaka yung mga batang lumalaki. Kung athlete kayo, actually itong sabaw ng isda, hindi ba ito yung mga binibigay pag atleta ka, para lumakas ka sa mga batang nag-aaral, o yung mga bagong opera, bagong panganak, pinapakain po ng sabaw ng isda. Maraming salamat po.